Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening everyone. So sa mga naghahanap ng side hustles guys, kung naghahanap rin kayo ng full time, so maybe this would help guys dito sa QuickBooks. And paano nga ba ako nakapag-start dito sa QuickBooks? 3 years ago guys, I was working on a corporate job and kumbaga nakatambay ako sa rooftop. Like, I was thinking, paano ka makapaghanap ng other source of income? Like most of us naman na naghahanap ng source of income. And nung time na yun guys, minimum wage earner lang ako. So, parang yung sahod ko is napupunta lang talaga siya sa rent, food allowance, tapos mga groceries, tapos nagpapadala pa ako sa family ko kasi nga ako yung panganay and I have to support my siblings na nag-aaral pa sa college and high school. So, yung ginagawa ko is kumbaga tinitipid ko yung sarili ko para makapagbigay ako sa family ko and parang awang-awa ako sa sarili ko guys kasi nga iniisip ko like paano kaya ako makakahanap ng ibang source of income na kaya ko siyang gawin sa gabi and at the same time I'm working full-time dito sa corporate job ko. So, nag-try ako guys ng iba't ibang type of source of side hustles like product researcher, social media manager. So, yung mga yun guys, parang hindi nag-work sa akin kasi nga commission basis lang yung sahudan doon. And dito guys, sa QuickBooks, kumbaga parang sinwerte lang din talaga ako and na-discover ko to kasi nga merong nag-approach sa akin guys na US client. So, that was 3 years ago na guys. And sabi niya, kung gusto ko daw maging bookkeeper. Naghanap siya kung gusto ko daw maging bookkeeper. And sabi ko, parang opportunity na to sa akin kasi nga syempre naghahanap ako ng side hustle. Itong client na to guys is nasa Oklahoma specifically. So without knowledge sa QuickBooks or without knowledge as a bookkeeper, kumbaga nagsabi na lang ako ng yes. Pero nagsabi ako sa kanya kung pwede niya akong bigyan ng 1 week. 1 week kasi sabi ko meron pa akong ibang tinatrabaho. So sabi nag-okay naman siya. So ayan, doon na nag-start guys. Nag-aral ako ng QuickBooks through YouTube. Naghanap-hanap rin ako ng credible na mga nagpo-post sa YouTube and sobrang hirap guys kasi halo-halo yung mga lessons. Walang step by step guide na tinuturo. Pero doon sa 1 week na yun guys, na-survive ko yun. And yun, nabigyan naman ako ng offer ng client na yun. So, yung kinagandahan lang kasi guys, pag sa US client is, ang dali lang pala nilang kausap. Wala nang gaanong interview. Like, tatanungin ka lang kung meron ka bang experience. So, sinabi ko lang is yes, meron akong experience. But although wala pa akong experience about doon. And hindi naman talaga nila tinignan yung resume ko guys kasi nga, parang need niya lang talaga ng bookkeeper and she's starting a business of a bookkeeping firm and tinatry niya mag-outsource dito sa Pilipinas kasi mas mura lang dito yung bayaran. So, since guys wala pa akong idea about kung magkano yung sahod guys, sinabi ko na lang sa client ko na bigyan niya na lang ako kung ano yung nararapat na sahod sa nag-i-start pa lang sa US. So, na-surprise ako guys kasi nga mataas yung binigay niya sa akin. Natataasan ako nung time na to. Binigay niya sa akin is $3.5 an hour. So, na-shock ako guys kasi malaki pa yung rate ko versus sa rate ko dun sa corporate job ko. And parang na-amaze ako kasi meron palang opportunity na ganito guys na pwede kang mag-work remotely tapos mataas yung sahod mo tapos you can work anytime. This is full-time job ako sa umaga then part-time ako sa gabi as a bookkeeper and sobrang saya ko noon kasi nakahanap ako ng extra income na maganda yung sahudan. Then dumating sa point guys na parang meron ng lumalapit guys na ibang mga client guys like kasi nag-a-apply pa rin ako guys ng extra income as a bookkeeper like pinopost ko yung service ko then merong mga pumapasok. So, merong one time na merong nag-approach sa akin na
na sabi niya is meron siyang 2 years na book na kailangan kong i-catch up. So, nag-usap kami and we ended up our deal like $720. Kumbaga yung parang 1 year, buong year na yun is i-update ko yung book na yun. And natapos ko siya guys within 3 days lang. So, sabi ni client, once na natapos mo naman within 3 days, so ayan, di-deposit niya. And yung ginawa niya is binigyan niya ako ng deposit like $300 first deposit. Then once na for completion na, then binigyan niya na ako ng total amount. So, pwede kang maghanap ng client basta kaya mo siyang i-accommodate. So, sa part ko naman is nakakatanggap ako ng iba't ibang clients like part-time, like contractual, tapos like ka-catch up ko lang tapos bibigyan ako nila once na natapos na. And dito guys sa kay Fraser LLC or kay Lensei is hinar niya na ako guys is as a full-time bookkeeper dito, like kumbaga fixed na yung rate ko every week. So binibill ko na lang siya every week guys, ayan. So, meron akong mga bill sa kanya every week and umaabot siya guys ng almost 10,000 nung in-increasean niya na ako ng $4. So, ginawa niyang $4 yung rate ko, ayan. So, naging ano na siya guys and magtanong kayo baka naglolokohan lang tayo dito. So, ayan, every week. Ayan guys, oh. Yan, that was 2023. So, up until now, guys, nag-work pa rin ako sa kanya but hindi na full-time, guys. Kasi sobrang dami ko ng client, guys, na kinikater. And yun, guys, is kumbaga mas maganda yung compensation compared to Lensei Fraser. Like, yung ibang client is around $5 to $6 an hour. Meron naman na once na natapos mo na is, kumbaga, bibigyan kanya ng fixed amount. So, ito guys, itong sa baba guys is, ano to, like, gagawin mo lang siya like 2 hours or 2 or 3 hours per month. So, bibigyan kanya ng parang 13,000 or 220 plus USD per month dito sa client na to. So far, ganda niya guys and syempre flexible din yung job. And as long as provide mo ng maayos yung service sa clients, yung meron kang magandang relationship sa client is tatagal ka talaga. So, since nag-start ako ng freelance bookkeeping is, kumbaga, most of my clients is, kumbaga, tumagal talaga sila. And right now, guys, I'm working part-time sa corporate kasi meron akong inaayos na malaking company or malaking ano siya guys, malaking bookkeeping firm siya sa Hawaii. So, kumbaga, gusto nilang mag-expand dito sa Pilipinas and I was the one na hinire nila to work with them dito sa Pilipinas as a bookkeeper. And yun, malaking opportunity siya guys and kakaunti pa lang yung mga nagsusubok or mga nakakaalam but syempre, meron na rin competition sa ibang bansa. Like, hindi lang naman tayo dito sa Pinas yung kakompetensya. Meron like India. So, marunong din sila when it comes to QuickBooks. So, most of US clients is, kumbaga, QuickBooks talaga yung ginagamit nila. And sa Australia naman is Xero. That's also an accounting software. And dito guys, kung gusto nyo mag-start, dito guys is seryosohin nyo. Meron akong binigyan na iilan na ng work or like binigyan ko na ng opportunity. Like meron akong kasama before guys sa corporate job. So, tinulungan ko lang siya guys na makahanap ng client sa QuickBooks and and wala siyang laptop. Yung nun, kasi syempre mababa lang naman yung sahod namin. Wala siyang laptop and nung nakahanap na siya guys ng client, kumbaga doon na siya bumili ng laptop. So kasi guys sa US per week yung sahuran kasi doon. So nung nakabili na siya ng laptop, yung kinikita niya every week is yun yung
pinang-down niya sa laptop niya. So, nung time na nung time na fully paid na siya, so yun, nag-resign na siya sa work and nag-focus na siya guys sa bookkeeping career niya, work from home. So, yun din yung kinagandaan guys pag work from home ka, syempre nakakasama mo yung family mo and marami kang oras with your family. So, yun lang guys. So, kung gusto niyo matuto guys, meron akong full guide. And syempre guys, may bayad yon, but I believe naman na once na ginatasan nyo yung lesson na yon is makakita talaga kayo ng client and times 1,000 or times 100 din yung return nun sa inyo guys. And also, lifetime knowledge na rin yun guys and skills para sa inyo guys. A-add ko rin kayo guys sa group chat once meron akong opportunity na pwede nyong gawin as a beginner pa lang. Kasi gusto ko siya guys na parang we are working as a team. Like, we will provide this certain company. Tapos, kumbaga, aayusin natin yung mga accounts nila. Like, kasi minsan guys, makaka-encounter ka na sobrang lalaking company. Like, itong part-time ko guys dito sa Maynila guys is sobrang laki niya. Like, they are catering clients like sa iisang client lang guys is $20,000 a month. So sobrang laking company yun guys for a bookkeeping firm. And yun yung goal ko guys, like mabigyan ng opportunity yung mga naghahanap rin ng part-time and also kumbaga makapag-serve din sa mga companies. So yun lang guys and good luck sa journey nyo. I hope kung maka-avail man kayo ng lesson is guys marami kayong matutunan. So yun lang.